Hello, good morning sa lahat. Sa ating mga tambay dyan, especially sa ating mga future registered criminologist, including sa lahat po ng ating followers, good morning po. And syempre, ito na yung last day of lecture natin dito sa CVRC Dumaguete. Pero bago natin simulan, ay magkakaroon muna tayo ng word of the day. At ito po ay word of the day number 111 na tayo dito sa ating Facebook page, sa Noel Krim Tabayan. At yung pag-uusapan po natin ngayon, mga future criminologists, itong tinatawag nating PD 1612 Anti-Fencing Law Act of 1979. Ano nga ba yung pag sinabi nating fencing po, sir? Okay, unang-una po, sinabi po sa batas na ang fencing po, it is the act of any person with intent to gain himself or for another, okay, shall receive, possess, dispose, conceal, buy and sell stolen property owned by a thieves. Ibig sabihin, ang fencing po ay ito ay krimen na ginawa ng isang tao na kung saan siya po ay tumanggap, tumago, nagbinta or bumili ng mga bagay na galing sa nakaw. Yan po yung tinatawag nating fencing. At bigyan po natin ng example. Like for example po, si Amado ay binintahan siya ng cellphone na iPhone ni Ayan. Okay? Nagbinta si Ayan ng cellphone iPhone kay Amado sa halagang 3,000 lamang. Na supposed to be yung original price ng iPhone is nasa 20k daw. Okay? Ngayon, walang kaalam-alam si Amado na yung nasabing cellphone na bininta ni Ayan sa kanya na iPhone ay galing pala sa nakaw yon. Okay, kaya binili ito ni Amado because tricky lang. So, ibig sabihin, pumasok na yung tinatawag nating with intent to gain himself. Okay, sapagkat nakamura si Amado. Pero wala siyang kaalam-alam na yun pala ay galing sa nakaw at siya pala ay may nalabag ng krimen, which is under dito sa PD 1612 Anti-Fencing Law. Ngayon, sasabihin ni Amado na, Sir, hindi ko man po alam na galing po sa nakaw yon. And take note po natin, okay, wala po tayo sa Malainsi. Okay, in Malainsi kasi, good faith is a valid defense. Pwede mong i-depensa kung hindi mo alam yung pangyayari. Pero pag dito kasi sa Mala Prohibita, good faith is not a valid defense. Ibig sabihin, as long as may batas na nagpaparusa, okay, kahit wala ka pang alam, ay maaring liable ka sapagkat good faith is not a valid defense. And take note, PD 1612 is a mala prohibita po. Kaya maaring liable pa din si Amado. Sa anong paraan po, sir, bakit ganon? Okay, sapagkat meron po tayong tinatawag na presumption. Wala ka bang presumption na nung bininta sa'yo yung iPhone na kung saan nagkakalaga ng 20k, bininta sa'yo ng 3k, wala ka bang presumption na galing sa nakaw yon? So, maaring meron. Okay? So, kaya magiging liable ka talaga sapagkat nasa mala prohibita man tayo, which is good faith is not a valid defense. And take note po natin, pag sinabi po nating fencing, yan po yung act committed of a person na kung saan isa po siyang krimen. Pero pag sinabi po nating anti-fencing law, yan naman po yung batas na nagbibigay ng kaparusahan. Okay? Pag sinabi naman po nating fence, ito naman ay refer to any person or organization committed the act of fencing. Ibig sabihin, ito yung mga tao or association or organization na kung saan gumagawa ng nasabing krimeng fencing. Kaya yan po yung ating kabuuan mga future criminologists sa ating anti-fencing law which is under po siya ng PD 1612 Act of 1979. Okay, sana nakatulong sa inyo yan. And syempre, ito pa din yung katambay, ang inyong lingkod, Emmanuel, Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villa Esther Villa Carlos, a CBRC National Lecturer and a Registered Criminologist. God bless you all. Have a nice day.